Kumusta mga brad? Isa nga po sa mga motor ni Honda na inaabangan ng mga tao ngayon, ito ang kanilang Honda Click 160 na bago, na noong mga nakaraang buwan nga lang po ay nilabas doon sa Indonesia. Syempre sila talaga ang nauna kasi doon naman siya ginawa. Nandoon sa bansa nila yung factory. At yung pangalan nga po sa kanila doon ay Honda Vario 160 at Honda Click 160 naman dito sa atin. Noong nilabas nga po ito doon sa Indonesia, may mga nagulat, may nabigla, may mga nagtataka, may mga nagdududa. Sari-sari nga po yung naging reaksyon ng mga tao. So anong tingin po kasi para lang siyang Honda Click 160 na luma tapos sinalpakan lang ng mga accessories. Ganun nga po yung first impression ng iba. Pero kung titignan mo nga po na mabuti, susuriin mo siya ng maayos, oo nga may pagbago naman talaga. Mas naging sharp siyang tignan. Mas pumogi. Hirap sagutin yan. Kayo lang makakasagot yan. Bawat tao kasi ay may kanya-kanyang taste. Maring pogi para sa'yo, pangit naman para sa kanya. Kaya ikaw lang talaga makapagsabi kung pogi ba o hindi. At ngayon nga po ay nilabas na siya doon sa Thailand. As usual, hati na naman yung opinion ng mga tao. Yung ibang Thai po kasi sinasabi nila na mas pogi pa daw yung old model. Yung iba naman tinira nila yung shock niya sa likuran. Single shock daw forever. Kahit nga po yung mga Thai nagrereklamo na rin sa single shock absorber niya. Ganun din yung reklamo ng ibang mga Pinoy. Pero mukhang bingi-bingihan nga po itong si Honda. Mukhang wala silang planong gawing dual shock yan. May floorboard daw kasi ma-violate yung physics. Pero may mga iba naman pong motor na kahit may floorboard, naka-dual shock. Lalo na nga po yung ibang mga China-made scooter. Pero syempre ang tanong nga po ngayon, kailan ilalabas ito sa Pilipinas? At ang makakasagot nga lang po niyan is si Honda Philippines. Marami nga din po ang nagtatanong na kung sakaling ilabas yan sa Pilipinas, i-phase out ba nila yung old model na Honda Click 160 or nandyan pa rin siya. Again, si Honda pa rin ang makakasagot niyan. Pero sa tingin ko mukhang nagre-ready na talaga sila na ilabasan sa Pilipinas. Kasi kung mapapansin nyo, mas binabaan nila yung presyo ng Honda Click 160 na previous model or yung Honda Click 160 na nandito sa atin. Ganun nga po yung ginagawa ng mga dealer. Binababaan nila yung presyo ng luma kasi may ilalabas silang bago. Pero syempre hindi rin nila yan sasabihin na may ilalabas silang bago kasi pag ginawa nila yun, baka wala nang bibili doon sa luma. Maghihintay na lang doon sa bago. Kaya yung ibang mga ahente kahit pitpitin mo yung itlog niyan, hindi aamin yan. Sasabihin lang nila yan na wala silang alam. Wala pang binababang memo galing sa taas. Pero pagdating sa paggawa ng katarantaduhan, mga under the table na galawan, magaling sila dyan. Expertise nila yan. Hindi naman po lahat ganun. Pero karamihan talaga. Ultimo nga, pagkuha mo ng ORCR sa dealer, papahirapan ka pa. 3 years mo nang tapos hulugan yung motor mo pero wala pa ring papel. Sasabihin lang ng mga yan, i-update ka lang nila. Pero kung may padulas ka, mabilis sila. Kaway-kaway sa mga nakadanas dyan. Aminin natin sa hindi, may sindikato talaga dyan sa mga dealer na yan. Hindi lang masita-sita kasi lahat nakikinabang. Kapag pera na kasi yung nagsasalita, lahat nakikinig. Kaya isa talaga sa pinakakalaban natin ngayon, corruption. Tingnan nyo, pag nilabas yan sa Pilipinas yung bagong Honda Click 160, kahit maraming stock, sasabihin nila out of stock. Or di naman kaya sasabihin nila naka-reserve na yan sa tao na yan. Pero kung magbibigay ka ng 5 to 10,000 padulas, mapupunta sa'yo yung motor na yan. Ganun lang kasimple. Kaya kapag may experience mo yung ganyan, pakyuhin mo sa mukha. Okay, bye.